Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Justice ni pagpatuloy ang pagpapalaya sa mga bilanggo na kwalipikado para sa parol. Layo nito ay upang mabawasan ang mga pasilidad ng kulungan sa bansa. Inilabas ni Marcos ang direktiba sa pulo ng gabinete sa Malacanang. Ito ang pinakauna para sa taong ito na pagpupulong. Base pa sa naging karanasan nito bilang gobernador ng Ilocos Norte, binanggit ni Marcos na karamihan sa mga bilanggo ay nakakulong dahil hindi nila kayang bayaran ang serbisyo ng mahuhusay na abogado. Sinuportahan din ni Marcos ang plano ng kagawaran na ilipat ang mga hardened criminals sa isang Alcatraz-type prison na hiwalay sila sa pangkalahatang populasyon at itinigil ang kalamang kriminal na aktibidad dahil nagawa pa rin nilang magdirikta ng mga kriminal na operasyon habang nasa likod ng mga bar. Ang Alcatraz ay isang dating maximum security prison na matatagpuan sa Alcatraz Island sa San Francisco Bay. Binigyan din niya ang pangailangan para din sa paglipat ng mga bilanggo sa mga special facilities na binanggit ang talamak na katiwalian sa Bureau of Corrections. Tinitingnan ng Department of Justice ang tatlong facilities ng bilangguan sa Occidental Mindoro, Leyte at Zamboanga City kung saan maaring magkahiwalay na makulong ang mga convict ng heinous crime. Seryosong tinitingnan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang personal at professional qualifications ng mga sundalo na dapat naiakyat sa mas mataas na pwesto. Itong binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa naging mensahe nito ng maging kinatawan ng Commander-in-Chief sa ginawang Chains of Command na isang seremonya sa Armed Forces of the Philippines. Sinabi ni Bersamin na bukod sa personal at professional qualifications, mahalagang mabigyan ng bigat din ang katapatan sa watawat ng bansa at konstitusyon. Ito ayon kay Executive Secretary ang laging paalala sa kanila ni Pangulong Marcos pati na kay Special Assistant to the President Anton Lagdameo at iba pang mga nakatalaga sa Office of the President. Ito ay bigyan daw ng halaga at prioridad ang merit, gayon din ang naibigay na sakripisyo sa paglilingkod sa bayan ng isang karapat-dapat na umakyat sa isang posisyon. Ito po, good news sa mga katropa sa Team Bantag. Sa wakas, nag-counter attack o rumesback na rin ang ating DG Bantag. Through his lawyers, nag-file ng mga sangkaterbang kaso laban kay Boying Rimulya. Okay? So, mahirap kasi kung yung bida, palagi na lang binubugbog ng kontrabida. So, ito na, napapanahon, lumaban na yung bida, kaya ito, legal na counter-attack ito noong December 27, ang Team Bantag sa pangunguna ni Attorney Balisong and battery of lawyers nag-file ng mga kaso sa ombudsman laban kay Boying Rimulya. So, tinanggap naman ng ombudsman yung complaint. Gugulong na rin ito, iimbestigahan na nila si Boying. I-resolve ito. Ano-ano yung mga na-file na kaso? Okay, una yung violation of RA 33019, ito po yung Graft and Corrupt Practices Act. Pangalawa po is libel, mga panirang punit. Another one is grave misconduct. Isa pa is conduct prejudicial to the service. And then last yung conduct unbecoming of a public official. Okay? So total ito, ang sinasabi sa Team Bantag is ginagamit ni Boying Rimulya yung kanyang opisina para influensyahan ang mga opisina na under niya para sirain si DG Bantag at Superintendent Sulweta. Okay, to be more specific, ito po yung isinite na mga detalye sa complaint. Yung anak ni Rimulya nahulian ng high-grade marijuana. So, dapat sana out of delicadeza, sabi ng Team Bantag, nag-resign na siya. Kasi wala na siyang credibility. Kasi how can you be a Secretary of Justice kung anak mo nahulian ng high-grade na marijuana? So, di ba nakakaya? So, yun na yun. Violation na yun ng Graft and Corrupt Practices Act. Yun ang sinasabi ng Team Bantag. Pangalawa, yung joint press briefing ni Rimulya at ni Dr. Fortun tungkol sa pagkamatay ni Villamor na mayroong tinatawag na omisyon. Okay, so mahirap ipaliwanag yung omisyon. Basta noong una, ang NBI nagpahayag yung kanilang pag-examine sa bangkay, namatay siya through natural death. Okay, yung pag-autopsy.
Then later on, pumasok itong independent na medical legal expert, si Dr. Fortune. Sinasabi naman niya, asphyxia or suffocation. But later on, nung palaging inaano ng media ito, parang nag-iiba yung tono ni Dr. Fortune. Kaya parang lumalabas na itong kay Dr. Fortune, idinagdag lang na ebidensya laban kay DJ Bantag. Kaya ito po, hindi ko lang explain in detalye. Ito na yung omission, violation, omission. Okay. November 3 na press briefing na naman yung nandun si Secretary Abalos, nandun ang NBI, PNP, nung isampa na nila ang complaint sa Office of the Prosecutor. Nagkaroon sila ng matagal na press briefing. So, dito, nanawagan na itong si Remulla at Abalos na sumuko na si Bantag at Zulueta. Bakit sumuko? Na wala pa namang sumpoy na. Wala pa namang warrant of arrest, di ba? Para silang hindi abogado. Puros abogado itong Remulla Abalos. Grabe yung mga pronouncement nila na sumuko na. So, ito, isang ground na nireklamo sila sa ombudsman. So, may violation. Okay. Ano pa? November 9, na media interview ni Remulla, yung sinasabi niya na yung kay Lapid, November 9, na galit si Bantag, umalis siya sa graduation ng mga inmates dahil, yun na nga, nagsimula ng planuhin ng masama ni Bantag, itong si Percy Lapid. So, ito, sinasite ng Team Bantag na maraming kasinungalingan yung statement na yun ni Remulla, na kung tutuusin, kung ang basihan lang na pagdudahan si Bantag dahil sa batikos ni Percy Lapid, di mas malala yung batikos ni Percy Lapid kay Boying Remulla. Diba? Napakinggan naman natin lahat. Below the belt yung tirada ni Percy Lapid kay Boying eh. Itong kay DJ Bantag, ang birada niya, more on ano lang, yung mga sakyanan, more on bahay, mansion, ganun lang. Tungkol lang sa mga ari-arian. But when it comes to yung character, integrity, wala. Itong kay Boying, yung pagkatao ni Boying, ang binabanata ni Percy Lapid. O di ba mas matindi yun? So, ibig sabihin, mas lalo siyang pagdudahan itong si Boying na may kinalaman kay Percy Lapid dahil sa grabe ang batikos. Yun ang punto ng Team Bantag. Ano pa? November 19, another press briefing tungkol sa Yamashita Gold or Yamashita Treasure. So, ang contention ng Team Bantag is, bakit kung masama yung ginagawa ni DJ Bantag, bakit hindi nag-issue ng memorandum itong si Remulla na, kasi sinasabi niya, pinatigil niya sa media interview. Kaya lang, boka-boka lang. Ang tanong, kung masama yung pag-hukay ng tunnel na yun, na kunuhay Yamashita Gold, bakit walang memo? Dapat, isyuhan mo ng formal memo at ipatigil, di ba? So, walang memo noon at bakit later on na lang nahalungkat after so many months? Di ba? Nakakaduda. Noon pa sana, pinatigil niya na kung talagang matino itong si Boying. So, yun po, suma total, ang nakataya dito, yung credibility at saka integrity ni Secretary Remulla. Kaya yung mga isinampang kaso, ano na yun, sinasabi na maraming nilabag ni Remulla na mga alituntunin o mga patakaran, Graft and Corrupt Practices Act, ulitin ko libel, mapanirang puri, grave misconduct, yun, lalo na yung conduct and becoming of a public official, yung he's using his office para influensyahan yung mga nasasakupan niya, NBI. So, umugong yung balita noon. Inilabas niya Atty. Panelo na ang mga NBI napilitan lang daw na isama si DJ Bantag sa reklamo. But, kung NBI lang ang masusunod, ayaw nilang isama sa reklamo si Bantag dahil walang direct link. Kaya lang, dahil may utos sa kanila, di sinama na lang. Yun, na-influensyahan sila. Yun ang sabi ni Atty. Panelo. And then dito na ngayon, ang hinihintay natin yung resolution ng piskalya, yung motion for inhibition. So, ang duda ng tambayan, ma-influensyahan na naman ng piskalya kasi nagpahayag na si Boying na hindi pwede yung motion for inhibition na yun. Nagpahayag na yung spokesman ng DOJ na hindi pwede, na mayroong jurisdiction ng DOJ sa kaso. Mga ganun. So, premature na.
nagsalita na sila. Dapat maingay, tahimik lang sana para hindi naman ma-pressure yung 5-man panel na fiscal prosecutors para magawa nila yung trabaho. Okay, so umiinit po ang labanan. So mabuti ito at nag-counter legal battle na si DG Bantag At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out!